Magandang araw po sa inyo mga kalapatids. Bali, ito po yung part 3 ng content natin para sa mga newbie, no? So, yung napanood niyo na po yung mga previous videos natin tungkol ito sa from breeding up until racing. Tatalakayin po natin ngayon yung part 3 na itutuloy natin content, no? So, konting recap lang po, no? Sa last vlog, yung part 2, yun po yung naiwalay na po, di ba? Naiwalay na yung mga inakay sa mga parents. 25th day yung pagwawalay namin, hanggang dun sa mai-train po natin sila sa viewing para masanay sa loft, sa flyers loft, para ma-familiarize nila yung bagong tirahan nila, di ba? So ngayon nasa ano na po tayo sa pagti-train. Kunyari nasa training process na sila, no? Yung viewing, ganyan, nilalagay sa viewing, sa aviary nila, yung mga motivation na sinabi ko, katulad ng staking, mouth calling, o ba yung sa feeds tsaka sa tubig na motivation, di ba? Yung, di ba, nabanggit ko, para ano siya, medyo pasabihin natin sila sa tubig at saka sa pagkain, para sa pagpapapasok natin sa kanila from viewing, maging mabilis yung trapping nila. So from then hanggang sa makaalpas na din, makalipad, hanggang sa tumanda sila, gano'n yung mangyayari. So dapat huwag tayong magmimintis doon, syempre, diba? Tiyagain natin yung gano'n kung gusto natin magka-good results. Kasi kung hindi ka matyaga, wala rin, parang wala yung pinagpagura natin. Anyway, isa rin yun sa mga bagay para maiwasan natin, or at least ma-minimize natin yung overfly, di ba? Yung fly away, nag-overfly sila. Mga inakay kasi, di ba, mahirap. Nakakatakot yung naturuan dahil pabugso-bugso sila, di ba, sa paglipad. Okay, so nandun na tayo dun sa pagtitrain. Kunyari, nakabisado na nila yung mga mouth calling nyo, yung pag-stick nyo sa kanila para pumasok, mabilis yung trapping. Laging nakahanda palagi yung tubig dun sa loob at saka yung patuka, di ba? Para matatak sa isip nila na yung mga ganong senaryo, iinom at kakain. Ibig sabihin yung papasok talaga. Yun yung motivation gagawin natin, ginagawa namin. Effective po. Kung makikita nyo dun sa mga previous videos, may mga yung mga ibon po namin, ganun sila. Pag napabayaan sila, siyempre may mga ibon na hindi kasi ang ulo, diba? So hindi na sila susunod, masasanay ulit sila dun sa magstay sila sa labas kung gusto nila. May mga ganun din sa mga previous videos namin na medyo pumalpak sa mga sa mga fan race, kasi nga hindi na natutuhan. Yun yung problema. Okay, so pag pinakawalan na sila, kunyari, kabisado na nila yon, and then first time natin napakawalan yung ibon, di ba, sa mga sa taas ng loft, gano'n. Huwag natin muna silang bugawin kasi hindi pa yan sanay, di ba? Huwag natin madiliin. Sila mismo lilipad sila. Pag alam na, pag confident na sila na lumipad, pag kabisado na nila yung lugar, gagawin nila yan, lilipad sila. Hindi mo na sila mapipigilan nun. So, dapat hintayin natin yung time na yun, di ba? Kasi kahit mga kalapati yan, may mga sariling diskarte yan. May mga hindi ganun ka-confident, may medyo duwag, ganun. O may medyo sigurista sa paligid bago lumipad. Okay, so ngayon naman nag-start na silang lumipad. One thing pala, pag
para mas ma-familiarize nila yung sa surroundings nila pag pinakawalan natin. Yung sinabi ko dati, di ba? Yung medyo patabain sila ng konti. At saka pag may malalakas talaga na hindi ka pa gusto mong siguraduhin, ginagawa namin, binabasahan namin yung mga pakpak para hindi makaangat, di ba? Hanggang sa makabisado nila yung yung lugar nila, yung bahay nila, yung lalandingan nila kapag nag-start na silang umangat o lumipad o umikot-ikot. Okay, so tapos yung kunyari nag-start na silang lumilipad, yung problema naman natin ngayon mga kalapatids, di ba, yung paglapag nila. Di ba, yung lalanding, nahihirapan sila kasi pag yung mga youngsters lumilipad, mabibilis yung mga kilos niyan, mabibilis lumipad, pabugso-bugso. So yung paglanding, wala sa timing. Hindi pa nila alam kung paano gamitin yung buntot sa landing, sa paglapag, paano sila mag-minor sa mga ganon, mag-minor sa taas, paano yung perfect landing. Hirap, di ba? So ginagawa namin yung old school na ako kasi may mga droppers kami, yung mga fancy na ibon, kalapate. Ginagawa namin, kung ako lang talaga yung nasa Pilipinas, yung ginagawa ko, yung hawak-hawak ko yung ibon, pag nakikita ko na may dumadaan na mga youngsters, mga inakay, parang pinapakita ko sa kanila yung ibon, winawagay ko yung pakpak na gano'n. Makikita mo sila, magre-response sila doon, gusto nilang sumunod doon sa lugar na yun, sila lumapag. Pag hindi sila makasabay doon sa gano'n, mahihirapan. Minsan yung mga dropper, hinahagis ko doon sa bubungan. Pag nakikita mo padating na yung inakay, di ba, yung ibon sa taas, sasabay sila. Makakatulong yun sa amin, sa experience ko, effective yung gano'n. Or kung wala kayong dropper, minsan naman yung mga mas batang inakay na hindi pa talaga nakakalapag, nakakaangat, nakakaronda, yun yung gawin yung parang dropper. So kaya naman yung mga ibon nyo na hindi nagagamit, gugupitan ng pakpak, diskartehan nyo lang kung paano gawin yun, di ba? Para may makita sila dun sa teritoryo nila, dun sa bubungan na yun, sa loft man yan o sa bahay na may mga kasama sila dun. So dun sila lalapag, hindi sila makakonfuse, di ba? Okay, so yun nga, droppers, para pag scattered pa sila, pag batak pa yung lipad. Tapos yung pinapakain namin sa kanila pag ganung edad, hanggang 3 months, yung mga ganyan, ako pa rin yung breeder mix pa rin, kasi nagde-develop pa yun ng mga muscles, tsaka nagde-develop pa ng mga balahibo, di ba? Minsan may mga sariwang balahibo pa yan. Yung ginagawa namin. Ngayon, pag nag-start na silang lumilipad as a group, mag-grouping na sila sa paglipad. Diba? Bago pala dun, pag ganong edad yung mga ibon, hindi namin sila pinapalipad ng umaga. Yung tanghali palagi, mga 11 hanggang 1 o'clock gano'n. Kasi matataas yung lipad dyan, magbibilis, talagang mag-e-explore sila. So pag gano'n na mainit, yung tanghali talaga na mainit, kainitan ng araw, mataas yung araw, lilipad dyan, pero hindi na sila lalayo at hindi na sila magtatagal. So mag-force sila na bababa agad kasi mainit, lalo pag uhaw sila, di ba? Yun yung purpose nun, kaya medyo inuuhaw natin sila, saka lalo kung gutom sila, diba? Ganun yung mangyayari. Kaya mas mabilis silang mag-decide na lumapag agad sa bubungan na yan. At by that time, pag lumapag na sila, madali natin silang mapapapasok kasi pag sinikulan na natin sila, may stick na dyan, may kinakalampag ka na parang yung lata na yung so patukan nila, tapos naka-ready na sa loob yung tubig at saka pagkain. Parang hindi naman perfect, pero almost perfect, magagawa mo yung gusto mo na motivation sa kanila. Susunod sila sa'yo. Try nyo po. Try nyo.
Tapos yun nga, pag nag-grouping na sila, ganong edad, ganun pa rin. Makikita nyo lalo na pag nag-start ng maglugon, 3 months, 4 months, ganun. Ganun pa rin yung pakain sa kanila, breeder mix. Na may mga ano po yung na may binder yung mga tatlo na binder, ina-alternate ko lang yung araw-araw, at saka yung 4 na powder na nakamix. Para, di ba, nasa sistema na nila yon, maging mas healthy sila. Tapos, habang nagpapalit ng mga balahibo ng mga pakpak, magiging powdery yung mga balahibo nila. Kikita mo nun yung mga leeg, diba? Parang kumikinang, powdery, kulay abo, ganun. Pati yung mga paa, mas mapuputing mga ilong. At saka mga yung ganong edad, nagde-develop yung mata nila, di ba? Means, di ba pag inakay, hindi pa yan, hindi pa makikita yung kulay. Pag ganong edad, 3 months pataas, nagde-develop na yung mata nila. Makikita mo na yung kulay. Para sa akin, hindi ko pa sila masyadong binabata sa sa lipad o sa pag routine nila, kasi para sa akin po pag ganun yung mata nila nagde-develop, parang hindi pa ganun kalinaw para sa akin parang hindi pa ganun kalinaw yung mga mata nila para balik sa loft nila pag nag-ranging sila. So hindi ko muna ina-advise yung ganun. Pag nakita nyo na nagpalit na ng balahibo, nag-mature na yung itsura, nakikita mo na yung kulay ng mata, puti na yung ilong, yun, pwede mo na silang medyo pahabain yung exercise nila. Okay, tapos yun nga, pag nasa ganung edad na sila, nag-grouping na sila, matured na yung lipad, makikita nyo yan. Doon ako mag-a-add ng konting flyer mix. Bali 20% nung feeds nila flyer mix, 80% breeder mix. Kasi hindi pa sila kumakarera, di ba? Nagro-ranging pa lang sila sa loft. Yung flyer mix para at least magkaroon sila ng energy, di ba? More on carbohydrates kasi yan. Tapos gradual na yun, mga kalapatids, no? Habang papalapit na yung karera, gradual na. Ako kasi pag 2 months bago yung club training, kasi di ba binibigyan na tayo ng mga schedule ng mga club na sinasalihan natin kung kailan mag-start yung club training. 2 months or mas maganda 3 months before club training, batak na sila sa ronda. Ginagawa po namin noon ay at least 3 times a day sila rumonda from Tuesday hanggang Saturday, habang pinapalakas yung resistensya nila. Tuesday hanggang Saturday, 1 oras sa umaga, kung anong, kunyari 7 ka nagpapakain, so 6 pakawalan mo sila kung nandyan na yung araw. Okay, importante yan. Kung sikat na yung araw, pwede mo na silang pakawalan, kasi dyan sila magbe-base, yung magiging guide nila. Tatandaan nila yan palagi sa paghanap ng direction nila pa uwi sa loft. Importante po yan. Bali ginagawa nilang compass yung araw kung saan yung direction pa uwi, o yung magagamit nila yung built-in GPS nila para matuntun yung daan pa uwi sa sunrise pool. Tapos 1 oras din tanghali, ako po nagpapalipad kami ng 11 hanggang alas 12, di ba mainit yun, or 12 to 1, 1 oras. Tapos pag papapasukin mo sila, konting pagkain lang, mga sneaky lang or mga light feeds lang, para sa motivation lang yon. Hindi po ba? Para sa motivation lang na papasukin sila. Kasi kung
lagi mo silang pinapapasok tapos wala silang dinadatnan, baka magtaka na sila nun na parang niloloko mo na sila, di ba? Kahit mga ibon yan, may mga instinct sila. So, ganun lang. Motivation, tubig at saka konting patuka para mapapasok sila dun sa mabilis na trapping niya. Morning at saka yung 11 to 12 or 12 to 1. Tapos, isang beses pa sa 2 to 3 or 3 to 4. Ganun yung palipad. Yung pangatlong beses siya sa isang araw. Dun sa pangatlong beses, yun na yung pagkain mo sa kanila na sa gusto nilang makain. Okay. Kasi bakit? Hinahayaan ko silang mabusog. Kasi hindi pa naman karera eh. So, pinapalaki mo pa yung katawan nila, pinapalapad mo pa, dinidevelop mo pa yung mga muscles nila, yung mga buto. So, ibigay mo lahat ng kailangan nila ngayon bago sila sumabak sa karera. Di po ba? Ganun siya. Ganun sa amin. Tapos, habang papalapit yung club training, kung may time po kayo na road training or self-toss, mas okay. Kasi nasa inyo naman yung schedule, di ba? So alam nyo na kung saan yung mga hagisan, yung mga release points. So alam nyo na para makapag-marking na yung mga alaga nyo. Pagsakay nyo sa club, pagsakay nyo sa track ng club, hindi mangangapa yung mga ibon nyo. Mag-isasanay nyo na lang sila sa crowded na crates. Pero pag alpasa na, pag-release na, alam nila kung saan sila pupunta. Isa pang importance nung pagsa-self-toss. Kung as much as possible, kung kaya nyo hanggang 100 kilometers away from home, gawin nyo, itos nyo sila ng ganun. Para hindi nyo muna sila ipapasakay sa club, diba? Minsan kasi maraming mga ibon na isinasakay dyan. Minsan lang po hindi naman nila lahat. May mga ibon na sinasakay dyan ng mga bata dyan. Hindi nila napapansin na may sakit yung mga alaga nila. Yun, doon kasi nag-start yung hawaan eh, diba? Kahit na mag-vaccine ka pa or ano, lalo na kung mahina yung resistensya ng ibon mo, doon tayo nagkakaproblema. Kaya gawin na natin from start, diba? Sinabi ko po, palakasin na natin yung mga ibon natin, yung mga breeders pa lang dapat healthy na sila para mag-anak sila ng healthy, para may maikarera ka ng healthy, hindi agad tatabla ng sakit. Yun yung mga dumudulo ng ibon. So nasa iyo na lang nun yung motivation kung paano, yung monitoring mo kung paano, kung nakukulangan na ba siya sa carbohydrates, yun, diba? Bago tayo umabot doon, dito muna yung mga pag-training, ganon. Ngayon kung hindi talaga kaya doon sa self-toss, lalo na kung hindi ka full-time, diba? Yun yung naging problema namin, hindi po kami nakakapag-toss. So ginagawa namin yung talaga, matagalang lipat ng mga ibon. So sinasanay namin sila sa umaga, kasi bakit sa umaga? Para makita nila yung sikat ng araw. So makakapag matatandaan nila yun kung saan yung direction. Sa tanghali naman 11 to 12 or 12 to 1. Bakit? Kasi kainitan yun eh. Sa race proper, pag umabot na yun ng 200 or 300 kilometers pataas, ganong oras na po yung uwian. Diba? Paano kung sa umaga lang sana yung ibon mo, so sa umaga lang siya lilipan? Pag hindi siya sanay sa mainit, pag inabot na siya ng mainit sa daan niya pa uwi, tutukod na yan. Hihintayin niya na mawala yung araw or mawala yung init ng araw. So, ang ending, cut off. O kaya mawawala, di ba? Pero kung sanay na lumipad sa init, yung mga kalaban niya, yung mga kasabay niya na pauwi, tumutukod na, nagpapahinga na, umiinom na, pero siya bumabatak pa rin pauwi, di ba? So, doon natin masasabi na mabilis yung ibon.
Kasi healthy siya. Kasi tuloy-tuloy, mas mahaba yung lipad niya. Kung nakakadalawang oras lang yung mga kasabayan sa paglipad na straight siya, 3 oras or 4. Mabilis yung ibon niya, di ba? Sabihin mo mabilis yung ibon. Well, may mga mabibilis na ibon naman talaga sa breed. Pero kahit na mabilis sila, kung hindi sila motivated na kagaya ng ginagawa natin, kung hindi sila nakatrain, kung hindi sila, wala silang resistensya, hindi rin. Siguro hanggang sa mga short distances lang, fun race, kaya nila yan, 100-200 kilometers kaya nila. Pero yung mga pamalayuan, yung derby trapper, 300 kilometers pataas, mahirap po yun. Mahirap. Kung walang preparation, kung walang tamang timing, kung walang tamang umpisa, mahirap po. Okay, so yun po, no, bali yung sa patuka, gradual na po yun. So habang kami po, kunyari yung sa nag-grouping na sila, pinaparonda mo 3 months yung edad, 20%, mag-add ka na ng 20% doon sa patuka nila, tas na flyer, tapos 80% na breeder. Sa amin po yan, ha, kasi sa ibang diskarte, share ko po sa inyo sa amin. Ayun, nasa 4 months pataas, depende sa exercise nila, kung sa tingin nyo bumabagsak na sila o kaya naman mas kailangan nila ng maraming energy. Dagdagan nyo yung carbohydrates, gagawin nyo na 50-50. Flyer, 50% flyer, 50% breeder. Gradual po yun hanggang dun sa papunta na sa kwan, papunta na sa mga papalayong distances, hanggang sa maging 70-30. 70% flyer, 30% breeder. Yun lang po yung sa it namin. Ganun lang. Tapos magse-separate na lang kami ng mga ibang grains, gaya ng safflower, sunflower, ganyan, barley, mga birdseed, mais, yung full corn. Tapos ginagawa na lang namin nun, nag-a-add na lang kami. Actually, hindi namin ina-add yung sa 70-30% na inuuna namin yun. Kunyari, kailangan nila ng, palagay ko kailangan nila ng corn, mais. Ipapakain ko yung full corn sa kanila para lahat sila makakain, para equally divided yung bagay yung. Kasi kung ihahalo mo yun sa feeds na mix mo, yung 70-30 mo sa amin, minsan yung iba kasi hindi nila gusto yung, mas gusto nila yung maliliit, uunahin nila. Hindi na sila matitirahan ng mga ibang grains na gusto mong kainin nila. So ang ginagawa namin, pure na mais, ipapakain namin sa kanila, depende sa percentage. Pure na safflower, pure na sunflower, and so on, depende sa kailangan ng ibon, para makain nila yung dapat na gusto mong ipakain sa kanila, depende sa kailangan ng mga ibon mo. Okay. So yun muna, diba? So susunod niyan, for road training. So yun na lang, para ano lang, recap, isa-summarize na lang natin. Ganun yung diskarte namin, mga kalapatids. Para at least sunod-sunod yung mga ginagawa natin. Kunyari nalilito ka, balikan mo lang yung mga videos, di ba? Ganun lang. Yung diskarte talaga rito, umpisahan mo ng tama, gawin mo ng tama, tiyagain mo lang, at saka monitoring sa mga alaga mo, sa mga ginagawa mo. Ganun lang po, magsasaksig ka na nun. Ipag lang, basta wag mong inintis. Kung talagang desidido ka, gawin mo yan. Kaya ganun po yung dapat natin gawin. Kahit sa anong larangan naman, di ba? Ganun. Pero since nag-uusapan natin yung sa
mga alaga natin. So ganun po yung gagawin natin. Okay, so importante po yun yung oras ng pagpapatuka, oras ng pagpapalipad. Dapat consistent po yan para hindi manibago yung ibon. Kasi kung hindi ka consistent, paano magiging consistent yung ibon mo? Diba? Kung hindi ka consistent sa ginagawa mo, kung hindi ka consistent doon sa oras ng pagpapatuka sa kanila, pagpapainom, pagpapalipad, paano kanila bibigyan ng consistent na uwi pagdating ng karera? Diba? Huwag kang aasa na ganun. Depende na lang kung talagang matibay yung ibon mo na talagang pero mahina, mababa po yung porsyento na matuto na mabigyan kanila ng magandang resulta. Okay? So, ayan po muna sa ngayon ulit mga kalapatid. Sa susunod na topic natin, titignan ko yung mga dapat na gawin. Kunyari yung mga patuka, ganon. Yung mga sa inumin. Ano yung mga ina-add nyo sa tubig? Mga additives. Ano yung gamit ng tubig? Kunyari yung tubig, siyempre basic, di ba? Pangpaligo, pang-inom. Ano pa yung gamit ng tubig sa inyo? Para sa loft niyo. Tapos, yung sa patuka, ano yung mga grains na rich in fats, rich in protein, rich in carbohydrates. Kailan dapat ipabigyan ng protein, kailan dapat bigyan ng fats, kailan dapat bigyan ng carbohydrates. Ano yung dalawang uri ng carbohydrates? Diba? Mag-iisip ka ngayon kung ano yung dalawang uri ng carbohydrates. I-research nyo po. Tapos pag-uusapan natin kung kailan ba gagamitin yung isang uri ng carbohydrates, kailan natin gagamitin yung isa sa mga ibon para makatulong sila sa pag-uwi galing sa karera. Okay, so yun lang po muna sa ngayon mga kalapatids. Maraming salamat po sa inyo, lalo na sa mga nakasubscribe na at patuloy na tumututok sa aming mga humble videos na sinishare po sa inyo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, paki-subscribe po yung channel namin kung interested po kayo na malaman yung mga ganitong simpleng uri ng tips, mga spoon feeding tips na hindi naman talaga sinasabi ng mga ibang fancier, diba? So yun lang po, pagpasensyahan na kung yun lang po yung kaya namin na ihatid sa inyo, ipaalam sa inyo, i-share sa inyo, kasi yun lang talaga yung ginagawa namin sa loft namin. Wala pong kulang, walang dagdag. Okay, so hanggang sa susunod po mga kalapatids, ingat po kayong lahat. Maraming salamat. Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyo. Salamat.